Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Grabe. 1 billion na suhol daw para kay Madriaga para hindi magtistigo laban kay VP Sara. Ito, suhol kay Madriaga. Inalok umano si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte, ng 500 million hanggang 1 billion na suhol para hindi tumistigo laban sa bise. Paglalahad ng abogadong si Atty. Raymond Pala. Ito ang payag ng abogado. May 500 million to 1 billion dito. Name your price. You don't need to recant. Basta wag ka lang magtistigo. Sabi umano kay Madriaga, ayon kay Palat sa programang Storycon ng One News. Sa kabila ng bribe offer, iginiit ni Madriaga na ipagpapatuloy ang pagtistigo. Natanggap umano ni Madriaga ang offer sa pamamagitan ng isang phone call noong Pebrero bago mag-Valentine's Day. Nagmula umano ito sa mga grupong sumusuporta kay VP Sara. Wow naman! News 5! Sige, magbalita pa kayo ng balita tungkol sa Madriaga story na ito. Isa itong News 5 na tahimik noon pag press con ng 18 Brave Marines. Tahimik sila. The following day, nung nagsalita si Trillanes na dinideny niya ang aligasyon, saka na lang nag-post ang News 5. Palakpakan po natin ang News 5. Talagang very professional, very fair ang kaniyang reporting. Sige lang. Sige nga, tingnan natin ha. Kasi hindi mo maluloko ang taong bayan. Dito sa people who reacted, naniniwala pa ba ang mas marami sa taong bayan o netizens sa post ng News 5? Vera. 69,000 ang nag-react. 61,000 ang tumatawa. 5,800 lang ang nag-like. 515 ang na-shock. 453 ang galit, 186 ang nag-love. So, anong percentage ito? Mga 85% ng mga netizens hindi naniniwala dito kay Madriaga kasama na ang News 5. Kaya, sige lang. After na nagsampa si VP Sara ng perjury complaint laban kay Madriaga, ito na yung mga kwentong, I don't know kung paano mo masabing kwento. Kwentong barbero ba? Meron na daw threat, banta sa buhay ni Madriaga sa loob ng kulungan. Okay. Ito, pangalawa na ito. May bribe offer. Sige, tingnan natin kung paniniwalaan kayo o hindi. Labanan na talaga ito ng battle of narratives. Mind conditioning. Para sirain nila si VP Sara. Sige lang. Tingnan natin, comments. Big Boss Don, 18 Marines versus 1 kidnapper. Siyempre, doon sila makikinig sa isang kidnapper. Ramil Creed, dali, bilis. Kasi malapit na mag-sign off amo nyo. Malapit na ma-back to you. Harold Robrigado, ex-convict versus 18 Marines. Roll ko lang. Ex-Marines. Ex-convict. Check. Only in the Philippines. Dol. 125 million confidential funds. Then, ang suhol, about 1 billion. Math is mathing. Saan ko? Sabi, mga grupo nga sumusuporta kay VP Sara. Sino kaya ang gagastos ng 1 billion para sa isang ex-convict? Ano ang epekto ng testimonyo ng isang ex-convict sa impeachment trial? Kung ako ay abogado ni VP Sara o kung ako si VP Sara, pamilya niya ko, mas maganda na mag-testimony si Ramil Madriaga dahil ang dami ng butas yung kanyang testimony at lalo silang mapapahiya pag i-cross-examine na ito. Sana nga mabilisan ang pagresolusyon ng piskalya yung
perjury complaint ni sinumpa ni BP Sara. Sana malaman natin kaagad kung aakyat ba ito sa korte. Once nga nagsabi ng fiscal na indictment, may probable cause, kasuhan, ayun. Lalong lalakas ngayon ang panig ni BP Sara. So, 100 billion. Saan kukuha si BP Sara ng 100 billion? O mga supporters niya? Isa pa man lang ang nag-declare ng suporto sa kanya na bilyonaryo. Si Manong Chavit Singson. Kung ako si Manong Chavit, gagastos ako ng 1 billion para pigilan ko ang isang, it does not make sense. Talagang, well, ang abogado nga tao naman talaga, hindi naman lahat hindi na lang ako kasi ang dami kong kaibigan mga abogadong matitino. Kailan kung ganito, abogado ka ng ganito, magpabricate kayo ng kwento. Ayusin nyo naman yung kwento nyo. I don't know, sinong gumawa yung affidavit ni Sabi, nagpakilala na taga PSG, nagturo sa PSG, civilian. Ganun pa lang Ang hirap ma-assign sa PSG, tapos civilian ka, magturo ka pa. Talagang 8-8. Yung gumawa ng affidavit na yun, kung sino ang gumawa ng kwento, napaka 8-8 talaga.